Dahil summer na sa Japan ay hudyat na rin iyon ng bakasyon sa eskwelahan at masaya si Teiko dahil magagawa niya na uli ang mga bagay na ginagawa niya tuwing bakasyon. Habang tinitingnan ang class card ay tinawagan siya ni Yamato at niyaya siyang mag-beach silang lahat kasama ang mga kaibigan nila, at agad namang pumayag si Teiko pati ang mga kaibigan nito. Pero nang marinig kay Kurihara na mga naka-swimsuit ang habol nitong makita ay nagalit si Teiko at sinabing huwag na itong sumama, pero mas nagalit si Teiko nang tanungin siya ng isa kung ayaw niya bang makitang naka-swimsuit si Yamato. Samantala, pumipili na ang magkakaibigan ng swimsuit na bibilhin nila habang ang mga napipili naman ni Yamato ay masyadong sexy kaya natigilan na lang ang mga kaibigan niya kaya idinaan na lang nila iyon sa biro. Dagdag pa ni Yamato na laging pinapalakas ni Teiko ang tibok ng puso niya kaya gusto niya iyong ibalik kay Teiko kaya sinuportahan na siya ng mga ito at ipinili ng swimsuit. Kinagabihan ay nagpunta si Teiko sa silid ni Sunakawa para maghanda ng mga dapat dalhin para sigurado sila kung magkaroon man ng aberya o ma-stranded sila kapag biglang umulan. Tinawagan siya ni Yamato at sinabing may bagyo at kung matutuloy ba kaya sila bukas, pero dahil ayon kay Sunakawa ay nakakapagbigay ng magandang araw si Teiko ay naniniwala ito na hindi uulan bukas kaya matutuloy sila at inihahanda niya na ang mga dadalhin bukas. Napansin ni Sunakawa na masyadong madami ang dala ni Teiko at may hangin na agad ang salbabida nito. Nagsabit na rin si Yamato ng manikang kamukha ni Teiko para pantaboy ng masamang panahon nang biglang umulan ng malakas. Kinabukasan ay maganda ang panahon kaya natuloy nga sila. Habang sakay pa lang ng bus ay tanaw na kaagad nila ang napakagandang dagat. Masayang masaya sila nang makarating doon at agad na nag-ayos ng kanilang mga gamit. Tuwang-tuwa ang mga lalaki nang malaman na nagpapalit na ng damit sina Yamato kaya nanlisik ang mga mata ni Teiko. Nang biglang dumating sina Yamato na ikinagulat ni Teiko. Bumulong sa kanya si Sunakawa na huwag titigan ang mga iyon at sinabing magpalit na rin sila. Agad na nagubad si Teiko kaya nakita ang malaking katawan nito na nagpakilig naman kay Yamato. Habang lumalangoy si Teiko ay napansin siya ng ibang tao at inakalang halimaw siya. Sinabi ng kaibigan ni Yamato na malayo na ang nalalangoy ni Teiko pero nang tingnan si Yamato ay in love pa ang tingin nito doon. Maya-maya pa ay nagkaroon sila ng palaro na animoy paluan ng palayok at unang sumubok si Teiko. Sa pagkahumaling sa katawan ni Teiko ay nilapitan niya ito ng akma na nitong papaluin ang pakwan kaya napasigaw si Sunakawa, at nang alisin ni Teiko ang piring ay nagulat ito sa suot ng kasintahan. Pinakalma naman siya ni Sunakawa at sinabing damit pandagat lang iyon. Sunod silang naglaro ng volleyball at bawat salo ni Teiko sa bola ay hangang-hanga si Yamato sa kanya. Nagsimulang magsigawan ang mga tao sa pag-cheer at pagbilang ng bawat tire ni Teiko na walang mintis hanggang sa sumuko na ang dalawang kaibigan nito. Sunod silang nagsaya sa dagat at dahil sa lakas ni Teiko ay kayang-kaya niyang ihagis ang mga kaibigan niya. Sunod niyang tinanong si Yamato kung gusto rin ba nito pero nahiya si Yamato dahil magdidikit ang katawan nila pero inabutan lang siya nito ng salbabida at saka hinila. Nainggit sa kanila ang mga bata kaya ginawa rin yun ni Teiko sa mga ito. Habang pinagmamasdan sina Teiko ay narinig ni Yamato ang usapan ng dalawang babae tungkol sa mga muscle ni Teiko kaya inisip niyang sikat na ito. Pagkatapos ay kumain na sila pero nakatulala pa rin si Yamato kay Teiko kaya tinuruan siya ng mga kaibigan niya na lapitan niya ito. Nung una ay nahiya siya pero nagkaroon din siya ng lakas ng loob na yayain ito nang sila lang dalawa sa tabing dagat. Habang naglalakad ay naisip niyang yakapin si Teiko pero nang susubukan niya ng gawin ay pinigilan siya nito dahil baka may apakan ang dalawang bata na naglalaro ng buhangin kaya napahiya siya at saka umalis. Sinundan siya ni Teiko at nag-usap silang dalawa habang nakatingin sa paglubog ng araw, bagay na gustong magawa ni Teiko kasama siya kaya masaya siya ngayon. Isinulat ni Yamato ang pangalan nilang dalawa sa buhangin na iniwasan naman ni Teiko na mabura ng alon. Habang pinagmamasdan si Yamato ay sinabi niya na mahal niya ito. Pero nang maglalapat na ang kanilang mga labi ay dumating ang kaibigan ni Teiko at tinawag silang dalawa para magsindi ng fireworks. Doon ay masayang nagsama-sama ang magkakaibigan sa tabi ng dagat habang nagkukwentuhan. Nang pauwi na sila ay niyaya ni Yamato si Teiko sa isang fireworks festival kasama uli ang mga kaibigan nila. Sa eskwelahan ay naglalaro ng soccer ang mga estudyante at kasali doon si Teiko na maliksi ang kilos at naghagis sa bola ng napakalakas kaya mataas ang tsansa na sila ay manalo. Natatakot na rin ang mga kalaban dahil sa laki ng goalkeeper kaya nawawalan sila ng pag-asa na makakapuntos sila. At sa huli ay sina Teiko nga ang nanalo at inisip ng mga kalaban na pandaraya ang pagpapasali kay Teiko. Habang nagpapalit ay nakatanggap siya ng mensahe galing kay Yamato na nagsabing mag-ice skating silang magkakaibigan at niyaya sila kung gusto nilang sumama. Agad niyang tinanong ang mga kaibigan at sumang-ayon naman ang mga ito maliban kay Sunakawa pero pinigilan niya ito at pinilit na namang sumama.
Nang makarating doon ay nagpakitang gilas si Teiko kaya humanga sa kanya ang ibang naroon. Inakay niya ang natatakot na si Yamato at tinuruan niya ito. Maya-maya pa ay nagpainit muna sila at tinanong sila ni Kurihara kung gusto nila ng maiinom. Habang naghihitay ay napag-usapan nila ang galing mag-skating ni Teiko pero sinabi niya na chumbo lang yun. Nang pauwi na sila ay napag-usapan nila ang tungkol sa mga grado nila, sinabi ni Nanako na matalino si Yamato, at nang sabihin naman ni Teiko na si Sunakawa din ay nagtilian ang mga ito. Habang nasa istasyon ng tren ay ikinwento ni Kurihara na naglaro sila ng soccer at si Teiko ang goalkeeper nila kaya hindi man lang nakapuntos ang kalaban. Kinilig naman si Teiko nang batiin siya ni Yamato na napakagaling niya sa lahat ng paligsahan pero sinabi ni Sunakawa na maliban lang sa basketball at sa pagsasayaw kaya nagtawanan ang mga ito. Hiniling ni Yamato na sana ay iisang eskwelahan lang ang pinapasukan nila. Habang naglalakad pa uwi ay tinanong ni Yamato kung saan papasok si Teiko sa kolehiyo pero wala pa itong ideya kaya ibinalik niya ang tanong kay Yamato. Sinabi nito na Murasaki Fuji University pero kung magka-college si Teiko ay nais niyang doon din pumasok sa mapipiling eskwelahan nito. Ayon naman kay Teiko ay hindi nito kailangang magpalit ng eskwelahan dahil mag-aaral na lang siya ng mabuti para makapasok din sa eskwelahang gusto ni Yamato. Nang makauwi ay pinuntahan ni Teiko si Sunakawa at humingi ng pabor na tulungan siya nitong makapasok sa Murasaki Fuji University dahil doon nais magkolehiyo ni Yamato at ayaw niyang si Yamato pa ang mag-adjust para lang makapasok sila sa iisang eskwelahan, kaya naman pumayag si Sunakawa. Sinimula ni Sunakawa sa English pero tawang-tawa lang siya sa mga ginagawa ni Teiko. Nag-text si Yamato kay Teiko at sinabing kung hindi man sa Murasaki Fuji ay maaari nilang subukan ang Aobeni University at Makcho University at inalok siya nito na sabay kumuha ng benchmark exam. Sa tatlo ay ang Murasaki Fuji ang pinakamahirap pero iyon ang napili ni Teiko. Dahil persegido ay nag-aaral si Teiko kapag walang klase na ikinagulat ng mga kaibigan niya. Sa dami ng mga dapat niyang aralin ay inimbitahan niya si Sunakawa sa kanila para banggitin ang pangalan ni Yamato para ganahan siyang mag-aral, bagay na ipinagtaka ng nanay ni Teiko kung bakit paulit-ulit ang salitang Yamato. Nang biglang dumating doon si Yamato at dinalhan siya ng mga tsokolate para makatulong sa pag-aaral niya. Habang naghahanda ng ordinaryong tsa ay nagulat ang kanyang ina nang malaman na girlfriend niya si Yamato at nagmadaling umalis para bumili ng masarap na tsa. Nahiya naman si Yamato nang malaman iyon dahil ayon dito ay hindi naman kailangang mag-abala pa. Sabay-sabay silang nag-aral nang biglang dumating ang kanyang ina na may dalang tsa at nagulat pa si Teiko dahil bago sa paningin niya ang tasang ginamit nito. Maya-maya pa ay inihatid na ni Teiko si Yamato pauwi at nang makabalik ay sinabi niya sa kanyang magulang na babalik bukas doon si Yamato. Alas 4 ng madaling araw ay mahimbing pang natutulog si Teiko nang bigla siyang magising sa ingay dahil naglilinis pala ang kanyang ina. Pumangon na siya at napansin niyang bago ang ibang mga kagamitan sa bahay at ang suot ng kanyang magulang. Dumating na si Yamato at magiliw itong pinapasok ng kanyang ina. Natuwa ito nang malaman na naglinis talaga ang ina ni Teiko dahil darating siya. Magsisimula na sana silang mag-aral nang biglang kumatok ang kanyang ama para magpakilala kaya naaligaga si Yamato dahil nahihiya ito. Nang magsisimula na ulit silang mag-aral ay nanay naman ni Teiko ang kumatok at tinanong kung gusto nila ng makakain pero sinabi ni Yamato na nagdala siya ng pagkain at nang ihain iyon ay nagustuhan iyon ng nanay ni Teiko pero inilabas na ni Teiko ang kanyang ina dahil mag-aaral pa sila. Nang biglang ama niya naman ang pumasok hanggang sa naghalanggan ng pumasok ang magulang niya. Nagpunta na lang sila kina Sunakawa at doon na lang nag-aral. Dahil sa hindi maintindihang logic test ay inabot na si Teiko ng antok kaya bumagsak na lang ito bigla. Sinabi ni Sunakawa kay Yamato na iyon ang unang beses na nakita niya si Teiko na persegido sa pag-aaral kaya hayaan na lang muna itong matulog. Nilapitan ito ni Yamato at inilapit ang mukha sa dibdib nito nang biglang tanungin siya ni Sunakawa kung gusto niya ng maiinom kaya sobrang nahiya siya at nakiusap na huwag yung sasabihin kay Teiko pero dahil sa lakas ng boses niya ay nagising ito. Nagpaalam na si Yamato at sinabing kaya niya naman umuwi mag-isa, habang nagpatuloy sa pag-aaral si Teiko at tinanong kung gusto rin bang pumasok ni Sunakawa sa eskwelahang papasukan nila sa kolehiyo dahil mas masaya kung magkakasama sila. Nang suriin ni Sunakawa ang sample exam ni Teiko ay sinabi nito na sa tingin niya ay matatanggap si Teiko sa Murasaki Fuji kaya natuwa ito. Hindi mahilig mag-aral si Teiko pero kung makakasama naman niya ang dalawa ay pipilitin talaga niyang maipasa ang benchmark exam. Dumating na ang araw ng exam at mapapansin na nagsasaulo pa rin si Teiko hanggang sa bumangga ito sa pader. Dumating naman si Yamato at sinabing kumalma lang siya. Sa pagsisimula ng exam ay naaalala naman ni Teiko ang mga itinuro sa kanya ni Sunakawa at Yamato pero sa huli ay may nakalimutan siyang sagot kaya binura niya ang mga sagot niya at nagsimula uli.
Pawisan si Teiko nang matapos ang exam at sinabing inayos niya ang mga sagot niya sa abot ng kanyang makakaya. Humingi siya ng tawad sa dalawa dahil sa paghihirap ng mga ito sa pagtuturo sa kanya. Pero hindi pa naman doon natatapos ang exam dahil may isa pa kaya ipinangako niyang sasagutan ng ayos ang susunod. Pero nang matanggap ang resulta ay walang katiyakan ang nakalagay kay Teiko kaya ibinalita niya iyon kay Yamato na hindi rin pala nakapasa kaya sinabi nito na sa ibang eskwelahan na lang. Tinanong niya si Yamato kung ayos lang na hindi sila pareho ng eskwelahan at sinabi nito na hindi talaga sila magkakapareho dahil women's college ang sunod nitong napili dahil naisip umano nito na pwede namang dumalaw na lang doon si Teiko kaya natawa na lang si Sunakawa.